isa. Tayo pong lahat ay nagpapasalamat sa pamamagitan nito. Tunay nga na kumikilos ang Panginoon sa buhay natin. Kaya tayo po ay patuloy na magpuri sa Panginoon sa anumang kaparaanan. No? At hindi ko na patatagalin kasi gusto ko sanang bigyan pa ng background yung namin. Kasi hindi tayo lingid sa lahat ng kumbaga hindi tayo exempted sa lahat po ng mga pagsubok na yan. Kaya lahat po tayo talagang dadaan dyan. Pero yun nga, meron tayong inaasahan, no? Medyo taas po ng konti. Ayan. Konti po, taas. Ayan po, sige po. Ayan, while we wait. Ayan, sabi diyan. While we wait for Christ returns. So, tayo ba sa ating mga sarili, na itanong na ba natin to sa ating sarili na, ano ba ang gagawin ko habang ako ay naghihintay sa pagdating ng Panginoon? Na itanong niyo po ba yan sa inyong sarili? Lord, ano bang magagawa ko? Ano ba ang maihahandog ko sa iyo habang ako ay naghihintay sa iyong pagdating? So we are waiting for the blessed hope. Sabi nga dyan, looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. So yung blessed hope, yun yung hinihintay natin. Kaya wag po tayong mawawala ng pag-asa. Amen. Yes, dadaan po tayo talaga sa paghihirap, sa mga pagsubok. Kasi po, pinagdaanan din po yan ng ating Panginoong Jesus Tama po ba? Hindi po naging madali ang buhay ng ating Panginoon na kung saan dumanas siya ng hirap upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Pero sa ating ngayon, na kahit na nga ganun ang natin, pinagdadaanan, ay patuloy pa rin ang Panginoon nakaalalay sa atin. So our topic for today, ano ba tayo? Ayun. Wait po. Slideshow mo. Sige. Wait lang po. Ayun eh. Ito sa baba. Sa baba sa gilid. Okay. Ayun. So, our topic for today is about effective leading from the book of Titus. Chapter 2. Yan, chapter 2. Sabi rito, ito ay isang pastoral letter para kay Tito o si Titus, na kung saan ay iniwan siya ni Paul sa island ng Crete na doon ay napakaraming mga hindi magagandang mga kaugalian na nakapaligid kay Tito. Kaya dito ay talagang bigyan si Tito ng paalala ni Paul at instruction na upang siya ay maging mas matatag at mamuhay siya ng kakaiba doon sa kanyang kapaligiran. So, tayo po ngayon ay tumayo para sa pagbabasa ng ating banal na aklat sa pamamagitan ni Tito. Tagalog na lang po ako. Chapter 2. Purihin ang Panginoon. Ang wastong pamumuhay. Sabi rito. Kaya naman ito, okay na po ba? Okay po. So, chapter 2 ng Tito, sabi rito, kaya naman ituro mo ang mga bagay na angkop sa wastong aral. Sabihin mo sa mga nakatatandang lalaki na sila'y maging mapagpigil sa sarili, marangal, makatwiran at matatag sa pananampalataya, sa pag-ibig at pagtitiis. Sabihin mo sa mga nakakatandang babae na sila'y mamuhay ng may kabanalan. Huwag manirang puri at huwag malulong sa alak, kundi magturo ng mabuti, upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang mga asawa at mga anak.
Ang kabataang ito ay kailangan din turuan na maging makatwiran. Malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, mabait at masunurin sa kanilang asawa, upang walang masabi ang sinuman laban sa salita ng Diyos ng dahil sa kanila. Turuan mo rin ang mga kabataang lalaki na maging mapagpigil sa sarili sa lahat ng paraan upang maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Nararapat na pananalita ang lagi mong gamitin upang hindi mapintasan ni naman ang mga sinasabi mo. Sa gayon, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa atin. Turuan mo ang mga alipin na maging masunurin at kalugod-lugod sa kanilang mga amo. Hindi nila dapat sagot-sagutin ang mga ito, ni kupitan man. Dapat silang maging tapat sa lahat ng pagkakataon upang maipakita nila sa lahat nilang ginagawa ang kagandahan ng katuruan ng Diyos na ating tagapagligtas. 11. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili. Matuwid at karapat-dapat sa Diyos habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan. Praise God. Ito ang araw na mahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Ipahayag mo ang lahat ng ito at gamitin mo ang iyong buong kapangyarihan sa pagpapalakas at pagsaway sa iyong mga tagapakinig. Huwag mong hayaang hamakin ka ni numan. Purihin ka, O Diyos, sa pagkakabasa ng iyong salita. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong mga salita na nagiging gabay namin. Magiging kalakasan namin sa buhay na ito. Turuan niyo po kami araw-araw sa aming pamumuhay na ito, laban sa mundong ito, puno ng kasamaan, Panginoon. Patuloy kaming gabayan sa lahat ng oras, Lord. Yes, O God. At nawa ang pag-aaral na ito sa iyong salita at pagbubulay-bulay sa araw na ito, maipamuhay namin ito at maitanim namin ito sa puso ng bawat isa, Lord, na mailagay niyo po ito sa kanila, Panginoon. Yes, O God. At anuman ang pagdaanan, anumang kapigatian, anumang mga trials and sufferings, Lord, magiging kalakasan namin. Tangi lamang ang iyong mga salita. Marami pong salamat, Lord. Itago niyo po sa iyong likuran ang iyong abang lingkod. Ikaw po ang mapapurihan sa akong ito. Patuloy niyo po kaming pagkalooban ng divine wisdom from the Holy Spirit, Lord, upang maunawaan namin ng lubos ang iyong mga salita. Marami pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Purihin ang Panginoon sa hapong ito. At dito, ito ay ang pagtuturo ng, kumbaga sabi nga sa, ito ay a sound doctrine, na kung saan ito yung pinakamahalaga. Okay. Ayun. Araw-araw. Sa baba, sa board. Ayun. Doing good for the sake of the gospel. For the sake of the gospel. Sabi nga sa Titus chapter 1 verse 2 na kailangan nating ituro ang nararapat o wastong pamumuhay, di ba? So bakit nga ba kailangan natin itong ipamuhay? So si Tito po ay isang bata lang po ito. Mas bata pa kay Timothy, isa rin po siyang alagad ni Paul, na kung saan iniwan siya doon sa Creta, na ang Creta ay isang island na kung saan punong-puno ng maraming mga iba-ibang mga kaugalian, di ba, na mga, kumbaga, iba't ibang klase ng tao, na kung saan ay tinuturuan ni Paul si Tito na magpakatibay, magpakatatag. Gayon din yung kung ano ang itinuturo sa kanya ni Tito ay ituro din niya doon sa mga nabanggit nga dito ay nakakatanda, no? Una ay nakakatandang mga lalaki na kailangan silang turuan ng pagpipigil sa sarili, marangal, makatwiran at matatag sa pananampalataya, may pag-ibig at pagtitiis. Alam naman natin na sa buhay natin na kapag ang isang tao ay medyo nagkakaedad na, yan,
medyo mahirap nang pigilan ang sarili, di ba? Matanda na ako, alam ko na yung ginagawa ko. Mahirap yun, di ba? Lalo na kung pagsasabihan mo, medyo malapit sa'yo. Ayan. So, paano kaya yung gagawin mong diskarte na hindi mo siya masasaktan, di ba? So, pero yan, tinuturo din yan kay dito upang kung paano ba natin ipakita yung love dun sa ating tuturuan ng mga nakakatanda o yung paggalang, no? Nandun pa rin yung paggalang. Bakit po? Kasi ang isang Kristiyano, lalo na kapag nasa may edad na siya, isang halimbawa na siya dapat na makikita ng mga kabataan. Lalo na kapag ikaw ay nasa isang congregation, di ba? Na kung saan ang mga kabataan, lalo na sa mga baguhan, ang tinitingnan ay yung mga nakakatanda na. Tama po? Maging sa bahay, maging sa ating tahanan, na kung saan ang ating mga kabataan ay ang ating mga katandaan ang siyang tinitingnan, di po ba? Kaya nga marami sa atin, sa mga kababayan natin, yan ang sinusunod ko kasi sinabi yan ng matatanda. Yan ang sinusunod ko kasi yan ay yung nakagis na namin simula sa aming ninuno. May exception po ron. Pagka about sa kaligtasan natin, hindi naman po sinabi natin lapastanganin natin ang ating nakakatanda. Pero mas maigi po na ipaliwanag din po natin sa kanila yon in a nice way. Gamitan natin ang love, di ba? Lambingin natin yan, di ba? Walang hindi lalambot dyan. Tama po? Kapag nila, ang leon nga o ang aso nga, kapag galit na galit, lambingin mo lang, himas-himasin mo yan di ba? So ano pa kaya ang tao, di ba? Pakitaan mo ng care. So yun, na pwede natin gawin yun sa kanila. Kasi kailangan po talaga yung self-control. Minsan, dahil sa may edad na ang isang tao, mahirap na ang self-control. And even doon sa mga kabataan, sa mga iba't ibang age, mahirap yon. Aminado ako dyan. And dito, sabi nga dito, sound in faith and love and endurance, na kung saan kailangang marunong magtiis. Diba po? Nasa ating mga Kristiyano, nabanggit nyo kanina, halos lahat kanina, na meron talaga tayong pinagdadaanan. Yes, hindi po sinabi sa Bible na kapag Kristiyano ka na, hayahay na ang buhay mo. Hindi po yun. Pero ang kagandahan doon, ang mahalaga doon, meron tayong hinihintay na kaluwalhatian na kung saan lahat ng yon mawawala na. Kaya nga, endure lang. Endure nyo lang yung pain. Kapag nasaktan ka, iyak mo. Ganon kami. Kapag nasaktan kami, iyak namin. Pero hanggang doon lang yon. Hindi tayo mananatili doon. Tatayo at tatayo doon tayo. Bakit? Kapag may salita ng Panginoon, araw-araw niyong binabasa yan, yan ang mangungusap sa inyo. Bibigyan kayo ng encouragement ng Lord. Katulad ng ginawa kay Elijah, nangyari din po sa amin. Nung mawala po si John sa Joshua Grace, ginusto po namin yon. Bakit po? May problema sila, hindi po kami sila. Medyo maselan po, one day masasabi na rin namin sa inyo, pero time to exit. Pero hindi po madali yon para sa amin. Bakit po? Ang namin kasi is baka na-disobey namin ng Lord. Sometimes may mga gusto tayong gawin na tama para sa atin. Pero hindi yun ang will ng Lord. Kahit na maganda para sa atin, kahit na tama ito, kung hindi yun ang will ng Lord, nakapag-disobey ka pa rin. Pero meron tayong pagkakataon na lumapit sa Panginoon. Hingin sa Kanya ang kaunawaan, lumapit at isuko natin ang lahat ng yon sapagkat wala tayong magagawa. Mag-isip ka man na mag-isip dyan, maghapon ka bang tumunganga dyan, wala kang magagawa. Pero ang Panginoon meron. Ibigay mo sa Kanya yan. Amen. Panginoon, hindi ko na po ito kaya. Pero tandaan po natin, never ask question to God. Bakit po? Alam niya po lahat yung pinagdadaanan natin. Amen. Ang lahat ng nasa dibdib natin, nasa kaisipan natin, alam ng Panginoon yan. So hindi na po natin siya kailangan tanungin pa na bakit nangyayari sa akin ang mga bagay na ito. Ang gagawin lang po natin, isuko natin, Lord, hindi ko na po ito kaya. Kami po, hinahagulgul pa po namin yan sa Lord. Totoo yan, hindi lang iyak. Hagulgul po. In a quiet time, madaling araw, mag-isa ka lang.
Purihin ang Panginoon dahil i-comfort ka ng Panginoon. Amen. Kung paano kinomfort si Elijah, kung paano kinomfort ang mga disipulo ng Panginoon, and even nung namatay si ang Panginoong Hesukristo, bumalik siya para i-comfort ang kanyang mga disipulo, mga apostle. Kasi nawala na sila eh. Nagkanya-kanya na. Pero bumalik siya. Within 40 days, in-encourage niya ang kanyang mga apostle para bumangon ulit, para gumawa ulit, para gawin nila yung ipinagagawa sa kanila ng Panginoon. And sabi ng Panginoon, bibigyan tayo ng makakasama natin, and that is Holy Spirit. Amen. Yun ang magbibigay sa atin ng wisdom na kung ano ba itong pinagdadaanan natin. Ihihingi po, kami po hindi madali yun. Hinihingi po namin ng tawad yun sa Panginoon. Siguro mga 3 days, naging ano din po kami. Pero purihin ng Panginoon dahil binigyan niya kami ng encouragement word. Lord, ikaw po, isinuko namin sa Panginoon to. Yung naging problema namin. Lord, ikaw po nakakaalam nito. Kaya sa iyong mga kamay, sinusuko po namin ang lahat ng ito. And never po kami nag-ano sa Panginoon na nag-ano kami dahil wala na kaming income. Sa totoo lang. Wala kaming income. Wala kahit ano. Pero tuloy lang. Bakit? Ang Panginoon naman ang nagbibigay sa atin ng lahat eh. Amen. Ang Panginoon ang may gawa ng langit at lupa, and even us, ginawa niya tayo. So, pababayaan niya ba tayo? Sabi ng Panginoon, until our old age and our hair is gray, pumuti man ang buhok natin, she will take care of us. He sustain us. Amen. He will take care of us. Yes. Sorry. So, hindi tayo dapat na mawalan ng ano pa man, kung ano man yung ating pinagdadaanan. Alam niyo po, pag nagbasa po kayo ng Bible, from cover to cover, from Old Testament to New Testament, maging positive po ang tingin nyo sa mga pain. Amen. Kaya po, yung binasa kanina ni Sister Alice, gawin po natin yun. Maging inspirasyon natin sa buhay natin yun. Bakit po? Hindi ka, si Satan nandyan yan eh. Lagi. Hindi yan natutulog. Ngayon, kapag ikaw tutulog-tulog, papasukan ka niya. Pahihinain ka niya. Alam mo ang ginagawa lang ni Satan is manakot, pag-alalahin ka, lituhin ang iyong isip, pahinain ka. Pero kung ikaw ay puno ng, balot ka ng Word of God, Satan, layasan mo ako tigilan mo ako, tantanan mo ako diba? Kung paanong si Job ay tinukso ng demonyo ni Satan, nagpaalam siya, diba? So kailangan early in the morning, unahan na natin si Satan. Tama po? Amen. Early in the morning. So, anong sasabihin ng Panginoon? Nagpaalam na sa akin yan, sorry ka. Naunahan ka na. Nanalangin na yan. Kaya kahit na magpaalam ka, wala kang magagawa dyan, nanalangin na yan. Di ba po? So, purihin ang Panginoon. Amen. So, sabi po dito sa... Ayan. Teach the sound doctrine is wastong pamumuhay. So, una, tuturuan ang mga older men, older women, young men, and the slave. So, nauna na natin yung older men. So, sabi dito, teach the older women. Ayan. So, pati yung mga ano kasi doon sa Creta, langon-lango sila sa alak. Sila ay palainom. Yan, ginagawa ng mga kababaihan doon. Ayan. So, bilang isang babae na sabihin natin nasa middle age na, ay kailangan meron ka ng ano sa ano mo. Wala. So the role of a mature woman to teach a younger women. Paano ka makakapagturo sa mga kabataan kung ikaw mismo hindi mo naaayos ang iyong sarili? Yun ang malaking tanong doon. Sa Creta kasi, yun nga, bukod sa paglalasing, langon-lango sila, ay meron pa silang mga ginagawang hindi maganda. Na kung saan ito yung talagang, hindi sila talaga nagiging mabuting halimbawa sa mga kababaihan. At sabi dito ni Paul, turuan mo. Turuan mo ang mga aged woman na to, o mga mature woman, upang maturuan din nila yung mga kabataan.
na kung saan sa atin po, katulad sa isang church, ang mga matured woman, ayan, na kung saan ay dapat sila ay yung nagtuturo sa mga kabataan. Tama po ba? Ang tanong uli dyan, paano ka nga ba magtuturo kung ikaw sa sarili mo ay hindi mo naayos pa ang iyong sarili? At itong mga bagay na ito ay sinabi ni Paul kay Tito na turuan mo sila. Turuan mo sila. These women needed to be a better example para sa iba. Kasi nga, hindi maganda ang kanilang nagiging ehemplo. Sa buhay natin ngayon, okay, wala naman talagang, wala namang langon-lango sa alak, di ba? Pero may mga Kristiyano tayo na may mga ibang pinagkakaabalahan, may mga bisyo pa rin, na kung saan ay naano nila ang paligid, naaakit sila ng paligid, na kailangan pa rin paalalahanan. Bagamat si Tito ay bata, pero sa bandang huli maano natin yan na bilang bata ay sinabi sa kanya ni Paul na wag niyang hayaan na siya ay i-despise ng mga ibang tao. Kumbaga yung kakayanan niya bilang bata. So bilang kabataan, siya yung inatasan ni Paul dito upang bigyan ng katuruan ang mga older women, older men, at upang maging sila man ay maging halimbawa, di ba, ng mga babaeng kabataan. So, hindi lang yan, di ba? Young men, ayan, na kung saan ito rin ay kasama sa tuturuan ni Tito. So, hindi madali para kay Tito na doon sa isang isla na yon, tuturuan niya itong mga taong ito. Siguro naman, sa panahon noon, hindi pa kasing wild siguro. I don't know kung ano ang mga kabataan noon, di ba? Ay, kung higit ba sila noon o ngayon na mas wild ang mga kabataan ngayon, di ba? Na kung paano natin sila tuturuan. At yun ang naging experience namin sa Joshua Grace. Kasi halos karamihan doon ay mga young men or young women na talagang meron kang mai-encounter na hindi magagandang mga ginagawa nila. Pero paano mo nga ba naman sila tuturuan ng tamang pamumuhay? Yun ang sinasabi dito ni Paul kay Tito, na kailangan silang magkaroon din ng self-control. No? Kasi ang mga kabataan, maano ba yan mapusok. Tama po? So mapusok pa sila na kailangan nating i-guide sila. So hindi lamang ito para sa young men o sa mga na kung saan ang ating mga anak, ganun din. Na sila ay talagang mahirap, katulad nga kay Brother Ronald kanina, mahirap na sa atin, alam natin kung ano ang nakokontrol natin sila na nasa tabi natin sila, pero paglabas hindi na natin sila kontrolado. Pero palagi nating ipaalala sa kanila kung ano ang tinuturo ng Panginoon, kung ano ang itinuturo ng Biblia sa kanila. From then, magkakaroon sila ng kaisipan na sinabi ni Papa to, sinabi ni Mama to, gagawin ko ba, itutuloy ko ba ito? So, wag po kayo mag-alala dahil may Holy Spirit din naman na mag-guide sa kanila. Maaari dahil sa kaanuhan nila sa paligid, sometimes nakakalimutan nila yon. Pero ang Panginoon, ang Holy Spirit pa rin ang magpapaalala sa kanila. And prayer. Yung prayer ang pinaka-importante sa atin. Pagtiwalaan natin ang anak natin. Pagtiwalaan din natin ang Diyos natin. Na ang Diyos pa rin ang kumikilos sa mga anak natin, sa mga young men, sa mga kapatid natin, sa pamilya natin. Minsan ko na rin pong naikwento sa inyo, ang pamilya namin hindi po madali. At ngayon po, ang aking pamangkin, hindi rin po madali ang kanyang pinagdadaanan. But Lord, you are in control. At alam ko na sa pamamagitan mo, kaya mong ayusin kung ano man ang meron siya. And hindi lang yon, ilapit mo siya sa iyo. Kung hindi man ako, dahil hindi sila nakikinig sa anumang sinishare namin, sana naman, di ba, na yun din ang prayer ko. Sa pamamagitan ng chat, ng mga messages na binibigay namin sa kanila, hindi man sila mag-response, pero tumimo yun sa kanilang puso at isipan. Purihin ang Panginoon. So nagtitiwala po tayo. And sabi nito, hindi lang yon. So pati ang mga alipin, mga slaves, na kailangan silang turuan sa kanilang mga na maging magalang
sa kanilang mga master na sila ay maging karapat-dapat, di ba? Maging tapat sila. Sabi nga diyan, huwag kukupitan eh. Maging huwag silang sasagot na kung saan ito po yung magiging makikita ng ating mga, lalo na po yung mapupunta sa ibang bansa. Alam niyo po ba, mahirap pong magpigil, lalo na pag nandun ka sa ibang bansa. Pero kailangan mong magpigil, kailangan mo pong gawin yon. Bakit po? Iba po yung kultura nila sa atin. At wala po sa kanila yung salitang, ano na pakisama, wala yon, wala rin yung salitang, yung parang inaano tayo. Sa atin kasi merong masyado tayong ano sa yung relation natin sa kahit nakatulong yan eh, 'di ba? Kaya nga ninanakawan yung mga amo eh. Pero doon sa kanila wala yung mga ganon. Katulong ka lang. Ganon ang tingin nila sa iyo. Pero ganon pa man sinasabi ng ano, hindi lang sa katulong. So, maraming klase ng slave, 'di ba? At maraming klase ng mga, sabihin natin sa panahon natin ngayon kasi worker. Noon kasi sa panahon nila, binibili kasi yan, kaya slave. Binibili ang mga, para magtrabaho kasi sa pamilya, kailangan bilhin ka. So slave talaga yung tawag sa kanila. Pero dito naman sa atin kasi ngayon, sa panahon na natin ngayon, tayo naman ay hindi naman kailangan bilhin. At tayo nagtatrabaho, then bibigyan din nila tayo ng profit. So, pero yun ay kapareho din na kung saan nangangamuhan tayo, di ba? Nangangamuhan tayo, maging iba tayo dun sa mga ano natin, sa mga kasama natin. Sa pamamagitan ng buhay natin, buhay ng bilang Kristiyano, makita ng amo natin yung kaibahan natin. Na kahit na nga nandiyan, nakalatag sa harapan mo, yung napakalaking pera, hindi mo kailangan pag-interesan yan. Bakit? Ang Diyos ko, mas malaki ang ibibigay dyan sa akin. Isa pa, murahin ka, diba? Murahin ka, ganun kung ano sabihin sa'yo. Panalangin mo habang nagmumura yan. Totoo lang. Habang nagmumura, nagsasalita sa'yo, sumambit ka ng panalangin. Huwag mo intindihin yung sinasabi niya, titigil yan. So sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, maging taliwas ka dun sa dating pamumuhay. Ibig sabihin, yung realidad na kapag ka ikaw ay manura, murahin mo rin. Tama, di ba? So, hindi yon. So, kapag nakita ng amo mo yon na, ano ba itong taon to? Pinamura ko na, ginaganon ko na, pero hindi pa rin. Parang masaya pa rin siya. Anong meron sa'yo? Ba't gaganyan? Isa lang ang sasabihin mo to. May Kristo po ako sa buhay ko. May Kristo ako na magtatanggol sa akin. May Kristo ako na kaya akong hanguin na kahit na anong sitwasyon ang meron ngayon. Bakit? Ano sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni, I think, Peter or James na sapagkat tayo sumasampalataya, hindi tayo mapapahiya. Hindi tayo mapapahiya sa Panginoon. Kaya nga po nung time na bagamat ito ay pagkahilo lang, pero nakakahiya pa rin yung sumuka ka ng sumuka dun sa loob ng bus. Kaya po sabi ko sa Panginoon, sobrang dasal ko po talaga sa Panginoon, lungay-ngay na ako eh. Lord, hindi ko na kaya to. Pero wag mo kong hayaan mag-dual dito sa harapan dahil magkakalat po talaga ako ng suka. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, sabi mo lahat ng sumasampalataya sa iyo, hindi mapapahiya. Kaya po, kahit nahirap na ako, hindi ko na maimulat ang mata ko dahil sa sobrang hilo. Lumay-ngay na ako, nakaganon na lang ako, tumutulo yung aking mga yung aking sipon na hindi naman malapot, yung sipon na parang tubig lang. Tumutulo na yun dahil sobrang hilo na ako. Purihin ng Panginoon pero hindi niya pinayagan po yun. Diba? Nakababa pa ako ng bus, nakaupo ako dun sa eskinita, sa bangketa. Doon ako nagpahinga at maya-maya lang po okay na ako. Pero hindi ako pinayagan ng Panginoon na magkalat ako doon. Amen. Kasi nga, alam natin ang pangako ng Panginoon. Yung po ay pinaka-importante sa atin. Kahit saan po tayo pumunta, bansa man yan, saan man tayo pumunta lugar, saan man tayo dumako, alam natin na may pangako ang Panginoon sa atin. Bakit po maraming nagpapakamatay? Kasi hindi po nila alam. Ang alam nila, wala silang alam eh. Ang alam nila, ay magpapakamatay na ako para matapos na. Para matapos na ang problema. Pero hindi nila alam, umpisa pa lang yun ng malaking problema nila. Ang mindset ng tao kapag namatay, payapa na, hindi po yun. Kung alam mo na kay Kristo ka, payapa ka talaga. Pero kung hindi mo alam kung saan ka paroroon, matakot ka na.
Pero bilang Kristiyano, alam natin lahat kung saan tayo. Tama po ba? Amen? Alam natin yan. Kaya ang kamatayan, hindi po yung kinakatakutan. Ang kamatayan ay ang pag-uwi lamang natin sa ating Panginoon. Kaya kahit saan man po tayo naroon, banggitin natin lahat ng pangako ng Panginoon. Si Judas, bakit ba namatay siya? Si Judas, di ba? Inudas niya si Jesus. Tama ba? Judas Iscariote. Pero namatay siya, nagpakamatay siya. Pero si Peter, anong ginawa niya? Pinagkanaulo niya rin naman, di ba? Pero sino sa kanilang dalawa palagay niyo ang naligtas? Si Peter. Bakit? Kasi nagrepent si Peter. Si Judas Iscariote, hindi siya nagrepent. Sinisi niya sarili niya. Kasalanan ko to. Pinarusahan niya yung sarili niya. Which is wrong. Kailangan po nating isandig yun sa Panginoon. Kailangan nating magpakumbaba na ito ko, nagawa ko to. Kaya kung ano man po ang kahihinatnan natin doon sa pupuntahan natin, bago po kayo umalis, manalangin po kayo. Habang nasa biyahe kayo, manalangin kayo. Ang lapit niyo sa langit. Pag nakasakay na kayo sa eroplano, Lord, alam ko nandyan ka. Alam ko nakikita mo ako. Samahan mo po ako punta. Kahit na, alam niyo po ba na kahit na dragon yung pupuntahan yung amo, pagdating niyo ron, magiging kuting yun. Kasi nanalangin na po kayo eh. Ganon po yun. Ganon po kumilos ang Panginoon sa atin. Kaya po yung mga tao na naghahanap ng miracle para lang sambahin ang mga kung ano-anong mirakulo na ginagawa ng hindi po totoo yun. Kasi sa araw-araw ng buhay natin may miracle na. Kaya po kayo bilang mangingibang bansa, baon nyo po ang salita ng Panginoon. At tandaan nyo po, hindi po mawawala ang Panginoon kahit po saan kayo naroon. Ang sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. And He will be with you wherever you go. He will never leave us nor forsake us. Diba po? Yun ang na sa atin ng Panginoon. Kaya po tayo ay manatili sa pangako ng Panginoon. For the grace of God has been revealed, bringing salvation to all people. Na kung saan ang grace ng Panginoon nahayag sa pamamagitan ng kanyang sa pamamagitan niya naligtas tayo. 'Di ba? Tayo ngayon ay ligtas na. Kaya ano lang po ba ang dapat natin gawin? Gawin natin kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, kung ano po yung kalooban ng Panginoon para sa atin. Na kung saan ay tayo po ay kahit na dumanas tayo ng hindi maganda dito sa mundong ito, meron po tayong inaasahan, the blessed hope, 'di ba po? Na yun doon po tayo tumingin. Alam niyo po nung nasa sa uyo kami, hindi po talaga maganda yung aming paligid. Wala po kami katahimikan doon eh. Dahil araw-araw po lasing, inuman. Ang dingding doon, dikit-dikit. Ang speaker nila malaki pa po dito. Na nakadikit sa dingding namin. Nakapag po pinatunog yun, parang may aragmagi doon sa bahay. Taon pa sa klase niya, alas 6 hanggang alas 10. Yun ang oras nila ng siesta. At pagdating naman ng madaling araw, nauuna po sila magbangayan. Alas 3 pa lang, nagbabangayan na. So wala ka ng katahimikan. Maya-maya ang narinig mo doon, mamatay ka na. Yun yung mga terms nila doon, terminology nila na araw-araw parang nagiging worship nila yun. So pero alam niyo po, araw-araw ko na sinasabi sa Panginoon, Panginoon, alam ko na meron kang piniprepare para sa amin. Meron kang inihanda para sa amin. At ang akin nga pong patungkol sa future eh. Yun ang point ko eh, yung patungkol sa future na may inihanda siya para sa atin. Pero purihin ng Panginoon, dahil inilis na kami doon sa sitwasyon namin doon. Kaya kami, kahit na nga may problemang nangyari sa amin sa Kamarin, talaga pong mangyayari yun. Talaga pong nangyayari yan. Ang si Satan talagang nagtatrabaho talaga yan. Masigasig magtrabaho yan kaysa sa atin mga Kristiyano. Kaya wag po tayong patumpik-tumpik kasi matindi yan. Tatalisurin ka niyan, sisipain ka pa minsan yan para madapa ka lang. Ang kulit mo, ang tibay mo, tingnan ko lang. Pag sinipa ka tayo, hindi ka bumagsak. Ganon si Satan, trumabaho. Kaya tayo po, dapat talaga tayo magpakatatag. Talagang dapat natin ipagpasalamat. Kami po, pinagpapasalamat namin. Lord, thank you. Doon po sa ano na yun. Dahil may purpose ang Lord. Bakit? Inalis kami doon sa sitwasyon namin sa Sauyo. Nilagay kami sa Kamarin, which is
yung panalangin namin, ministry, yung panalangin namin na maayos na tahanan, bagamat hindi pa sa amin yon. Pero maganda yung ikinalagyan namin. Ang thinking ko pa nga, in the future pa, hindi ngayon. Pero purihin ang Panginoon, doon sa ginawa ng Panginoon. Ang problema, hindi nawawala yan. Nandyan lang talaga yan. At mangyayari sa atin yan. Hindi po madali ang mag-ministry. Hindi po madali ang maglingkod sa Panginoon. Hindi po madali ang maging Kristiyano. Kaya po marami ang ayaw. Bakit po? KJ ang Kristiyano. Pero sa totoo lang, masarap, masaya maging Kristiyano. Pag nabasa niyo po ang Old Testament, magiging positive po ang tingin nyo sa kulog at kidlat at sa iba pa. Bakit po? Binabanggit doon eh. Amen. Ang boses ng Panginoon, ang iminig na nababasag pa yung mga ano eh. Kaya nga pag kumukulog na ngayon, hindi na ako natatakot. Lord, salamat sa presensya mo. Hallelujah. Pag nabasa niyo ang Book of Psalms, nandun yung mararamdaman yung mga hinagpis at yung ng mga pagpupuri sa Panginoon at yung pag-iyak. Even David na nakaranas ng sobrang paghihinagpis. Pero anong ginagawa niya? Nagpuri pa rin siya sa Panginoon. Amen. And kasama po yun sa prayer natin dapat. Lord, kaya mo to eh. Lord, hanguin mo ako dito. Lord, alam ko na kaya mo tong alisin para sa akin. In even our nature, yung self-control, sabi nga kanina, di ba, yung self-control, mahirap po yun alisin sa atin. Ako man po, doon ako mahina. Pero purihin ng Panginoon dahil ngayon nakakapag-control na po ako. Hindi po pwedeng pag tama, sa pa ako, walang uubra sa akin yan. Sabihin mo man, adik ka, ex-convict ka, wala akong pakialam. Ganun ako wala sa akin yan. Talagang papatol ako sa'yo. Pero purihin ng Panginoon dahil binabago niya po tayo araw-araw. In the process. Amen. In the process yan. Magpabago lang po tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi ko kaya tong sarili ko, baguhin niyo po ako. Panginoon, tong mga to, ay kaya nga dito, talagang itinuturo sa mga ito, sabi ni Paul, turuan mo sila. Turuan mo ang mga taong ito, ang mga matatanda, ang mga matatandang babae, lalaki, ang mga young men, at ang mga slaves, upang sila ay makapamuhay ng kakaiba doon sa iba. Upang sila ay, pag nakita kasi yung kakaibahan, tandaan nyo po pag naging Kristiyano na kayo, normal na po yung titingnan kayo lagi ng iba. Hahanapan kayo ng butas. Maging handa po tayo doon. Maging handa po tayo doon. Hallelujah. Paano po tayo magiging handa? Binibigay po ng wisdom ng Lord yan sa pamamagitan ng pagbabasa natin sa salita Amen. ng Panginoon. Pag nagbasa po tayo ng salita ng Panginoon, bibigyan po tayo ng wisdom ng Lord kung paano natin i-depend yun. Amen. So, purihin ng Panginoon dahil kailangan po natin manatili sa Kanya. Amen. Yun, sa pamamagitan po doon, magiging malakas tayo. Ang po nito, ang mensahe na to, ay para tayo ay palakasin. Sabi nga sa 13 and 14, when we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us to redeem us for all wickedness and to purify for Himself a people that are His very own, eager to do what is good. While we wait for the coming of Christ, magpakatatag po tayo. Amen. Huwag po nating hayaan na masayang. Ulitin ko po huwag po nating hayaan na masayang ang sinakripisyo natin, ang ating pananampalataya upang ma-snatch lang ni Satan. Hallelujah. Kung tayo ay kay Kristo na to po tayo. Amen. Huwag na tayo kung kanino pa. Kay Kristo na manatili na po tayo sa Kanya. Sapagkat iisa lang po ang Diyos na nag-redeem sa atin lahat. Nag-alis ng ating mga karumihan. Nagpakasakit para sa atin. Walang ibang taong nabuhay na muli, Panginoong Yesus lang. kundi ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat yun ang assurance natin na bubuhayin din tayo sa huling araw. Ang mga taong namatay na, hindi na po natin na sure kung saan na sila napunta. Karamihan ng mga tao, yung pa tinatawag. Nakakalungkot po na nagpunta kami ng burol. Mama, gabayan mo po ako. Mama, gabayan mo po kami. Doon naman sa isa, tinawag ko nga yung asawa ko matagal na siyang patay. Sabi ko, guide niya ako Nakakalungkot, di ba? Instead of Jesus Christ, yung mga patay na hindi natin alam kung saan sila napunta, kahit na sabihin natin nasa langit na sila, hindi sila ang makakatulong sa atin.
Dahil sila nangailangan din sa Panginoong Jesus. Kay Jesus Christ lang. Jesus Christ alone. Amen. Amen. These 10 are the things you should teach, encourage, and rebuke with all authority. Do not let anyone despise you. Yung authority na ibinigay sa atin, huwag nating samantalahin yon para tayo ay magmalaki. Yung authority na ibinigay na sa atin, be humble para gamitin ito sa pagpapangaral sa mga nakakatanda sa atin, sa pagpapangaral sa mas nakakabata sa atin, sa pagpapangaral even to ourselves. Totoo po yan. Kailangan natin pangaralan ang ating sarili. Ako po, tinatapik ko ang aking sarili. Hoy, kumilos ka. Hindi ka mahina. Kumilos ka, umayos ka. Lord, hindi ako to. Alisin mo sa akin to. Totoo po yan. Kailangan po natin yun sa sarili natin. Na tayo mismo, gisingin natin sarili natin. Paalalahanan natin ang sarili natin kasi yun ang sinasabi ng Bible. Kung paano lagi tayong pinapaalalahanan ng Panginoon. Hindi po kasi madali ang laban. Ang conclusion po natin, Paul's letter to Titus urges him to remind Cretan believers that while they live in a sinful culture, they can be transformed into a new humanity by the same grace that Jesus demonstrated when He died to redeem them. Na pwede pa pala silang magbago. Kasi nga sabi ko sa inyo, maraming hindi nakakaalam na kailangan na sila pala ay pwedeng mag-repent. Marami po ang hindi nakakaalam at yun ang malungkot na katotohanan. Kaya tayo po bilang Kristiyano na kailangan natin silang paalalahanan, ituro sa kanila to, i-proclaim ang gospel. We should live soberly, righteously, and godly in the present age. Grace teaches us how to live in the present age. We must live soberly, self-control. Regarding ourselves, we must live righteously. Regarding the people around us, and we must live godly to take God seriously concerning to our God. And the application, the book of Titus teaches us how we should live in this world while we wait for the coming of our Lord. Let's be productive, sabi diyan. Let's be productive. Mamunga po tayo. Yung ating ibubunga ay yung bunga na pangmatagalan. Tingnan niyo po yung nasa picture. Bakit po yan? Kasi po hindi po madali. Ito pong bato na to, napakaraming tao. At tayo yung Kristiyano, may nakadagan pa sa'yo. Palagayin mo ba kakayanin mo yan kung ikaw lang mag-isa? Pero tinutuloy niya, di ba? Tuloy pa rin niya, pinupush niya pa rin. Push na upang mapunta, upang malaman nila ang katotohanan. Na kahit na nga bigat na bigat siya dun sa bato na yon, na kahit na nga ang daming nakapasan sa kanya, at nandun pa siya sa bingit na malalaglag siya, pinili niya pa rin i-push yung bato na yon kasi maraming mapapahamak. Tayo, siya nag-iisa siya. Isa siyang Kristiyano. Alam natin na ligtas na tayo. Alam niya na ligtas niya na siya. Pero yung mga taong nakapaligid sa kanya, tingnan niyo po itsura. Wala lang, di ba? Hayahay lang ang buhay nila. Parang, wow, heaven, wow, ganon, mga ganonan, di ba? Pero nakakaawa eh. Kaya tong isang Kristiyano na to, kahit na mabigat na, sige, kahit na sige, patong-patungan niyo pa ako, tinutuloy niya pa, niya po yan. Kasi po, nakakaawa po sila. Na kapag nahulog po sila dun sa dagat-dagatang apoy, accountability po natin sila. Kaya po gawin po natin yan. Hindi man maging masaya ang buhay Kristiyano natin, pero masarap po ang maglingkod sa Panginoon. Napakasarap. Napakasarap po ang maglingkod sa Panginoon. Sabi nga namin, di ba kanina, walang-wala na kami. Pero purihin ang Panginoon dahil yung pinaproblema naming bayad sa bahay, nakabayad na kami this November, meron pa kami nakalaan this December. Pero yun nga lang, mababawasan namin dahil gagamitin pa rin namin ang pandagdag sa puhunan. Pero purihin pa rin ang Panginoon, di ba? Walang-wala na kaming kinunan, pero ang Panginoon talagang sobrang maa-amaze ka po. Manatili ka lang. Hindi mo pa sinasabi sa Kanya, ibibigay niya na sa'yo. Totoo lang. Kaya nga sabi ng asawa ko, saan ka kumuha ng pera? Secret. Siya walang pera. Sabi niya,
Ayaw ko magpasalamin, wala tayong pera. Sa iyo pa yun. Nahihilo na. O sige, mamili ka. Mahilo ka na lang araw-araw o magpapasalamin ka. Di sumunod siya. Sabi ko, ganun binigay yan ng Jesus. Mag-ano ka na lang, sumunod ka na lang dahil binibigyan tayo ng Jesus. So binibigyan po kasi tayo ng wisdom. Hindi ba? Habang maganda ang araw, kailangan mong mag-ipon katulad ng ginawa ni Joseph, na kung saan habang nasa sagana pa ang Egypto, nag-ipon siya dahil may darating na tagutom. Even though hindi namin alam na may darating na tagutom, pero binigyan ako ng wisdom ng Lord, itabi mo yan. Itabi mo yan. So, purihin ang Panginoon dahil nagamit po namin. And at the same time, may natitira pa kami. Hindi po naman ganun yung puhunan namin, kalaki, at mababawasan pa rin namin yun. Pero, confident tayo. Confident tayo. May Diyos dyan eh. Nakikita yan. Na kahit na anong gawin natin sa araw-araw ng ating buhay, pupurihan lang po natin ang Panginoon. Tuloy lang. Sinabihan sa'yo, ay, KJ ka, kasi Kristiyano ka na. Ay, huwag ka na dyan manatili kasi born again ka. Ah, wala yan. Tuloy lang. Tawanan mo lang. Tawanan nyo lang. Bakit? Hindi kasi nila alam yung pupuntahan natin. Kung alam nyo lang, kung saan kayo pupunta, makakatawa pa kaya kayo. Yun lang ang sagot dun eh. Makakatawa pa kaya kayo. Pero, pag-pray po natin yun. Sila. Nabigyan sila ng manggagawa upang makarinig sila. Ini-even you, makakapag-share ka sa kanya. Sabi ko nga sa inyo sa ulo, titigas ng ulo eh. Ayaw makinig. O, di nakipag-marites ako. Then yun ang gusto nila eh. Pero yung marites ko, marites ko sa kanila, yung word of God. Amen. Diba? Umanap tayo ng paraan. Ganon ginagawa mo. Sige. Pero dun po tayo sa tama. Gamitin natin yung tamang pamamaraan by the grace of God and the divine wisdom of God. Ask Him kung paano at anong gagawin natin. Always pray. Pray for it. Everything, ipag-pray natin. Kahit po naglalakad kayo dyan, may gusto kayo sabihin sa Panginoon, pwede po yun. Amen. Amen. Pag-ising ng umaga, pagbukas ng bintana, Lord, thank you ginising mo ako. Lord, salamat. Lord, ano bang gagawin ko ngayon? Sometimes kahit pupunta tayo ng palengke, Lord, ano bang bibiling ko? Bigyan mo ko ng tamang tao. At paalala mo sa akin, Lord, katulad ko po talagang nakakalimutan ko na. Lord, paalala mo naman sa akin to, Lord. Sabi ko nga sa asawa ko, maglagay ka na ng name tag, malapit na. Kasi sobrang minsan hindi ko na talaga naaalala. Pero purihin ang Panginoon pa din. Dahil yung salita niya, hindi ko nakakalimutan. Amen. Amen. Yung mga promise niya, hindi ko nakakalimutan. So be productive, people, and set good example for others that we may be more effective and convincing when we are trying to bring lost to Christ. Yun ang na kakaiba tayo sa kanila, mas magandang yun sa kanila, discipleship. Most importantly, let's remember Christ who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are His very own, eager to do what is good. Let's pray for Israel. Purihin ang Panginoon sa hapong ito at tayo po ay tumayo at isama po natin, mag-over po tayo ng prayer sa Israel na kasalukuyan ngayon na may pinagdadaanan. Bow down your head and hindi naman kailangan i-close yung eyes dahil nasa open area po tayo. But feel it and pray para sa ating para sa Israel, para sa kanilang pinagdadaanan, lalo na po yung mga civilian na lang doon, nadadamay, no? So, okay, let's pray. Father in heaven, we do thank you for everything that you have given us today, this day, Lord. We offer a prayer to the Israel, Panginoon, na patuloy po ngayon ay nasa kasalukuyang hindi magandang kalalagayan. Marami pong salamat, Lord, sa pagbubukas mo ng bansang ito na sila ay makilala, Panginoon, magmula pa ng una hanggang sa mga panahon na ito, Panginoon, upang mahayag ang iyong kapangyarihan. Amen. Tulungan niyo po ang kanilang pamunuan, bigyan mo sila ng kalakasan upang mapagtagumpayan ang lahat ng ito. Dalangin namin, Lord, ang mga naipit dun sa giyera ng Hamas at ng Israel, Lord, na bigyan mo sila ng katapangan, bigyan mo sila ng kaparaanan, Panginoon, sa kanilang pamumuhay, mga kakulangan sa pagkain, gamot, damit, tubig lalo na, Lord. Yes, oh God. Alam namin, Lord, na Ikaw ang aming Diyos na mahabagin
At ikaw ang aming Diyos ng kataas-taasan, Panginoon. Kaya sa iyong mga kamay, sinusuko namin ang bansang Israel na ito. Ang mga naroroon, mga OFW, mga foreigner na nandun sa lugar na iyon, Panginoon. Sila nga po iyong kanlungin sa iyong malapad na pakpak, Panginoon. Ang mga sanggol, ang mga kabataan, Lord, na nahihirapan na dahil sa kanilang pamumuhay. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Dinggin niyo po ang kanilang panalangin, Panginoon, at balutin niyo po sila ng iyong banal na dugo. Marami pong salamat, O God, na magpatuloy, Panginoon, ang kanilang lakas, ang puwersa, Panginoon, upang mas lalong mahayag ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng bansang Israel na to. Makita ng ibang mundo, makita ng ibang bansa, makita ng buong mundo, Panginoon, na ikaw ang kumikilos sa bansang ito, Panginoon, as you promised, Lord. Yes, O God. But Lord, hindi po ang aming kalooban, kundi ang kalooban niyo po ang masunod ukol dito. Marami pong salamat sa pagkukup sa aming mga kababayan, nakauwi na. Salamat po sa mga naging bayani doon, Panginoon, na nakita ng mga Israelita na kung paano kumilos ang mga Pilipino sa buhay nila. Panginoon, yes, O God. Papurihan ka nawa ng mga taong ito, Panginoon, dahil po ikaw ang may akda ng lahat ng ito. Marami pong salamat, gayon din po sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Batid niyo po kung ano ang dinaranas namin. Sa iyo din po namin sinusuko ang lahat ng ito. At sa pamamagitan po ng sama-sama naming panalangin, kami po ngayon ay nagpupuri na sa iyo, Panginoon, at inaangkin na po namin ang katagumpayan na ito, Panginoon. Kami po ay hinihingi namin ang kapatawaran ng aming mga kababayan, ang bawat pamilyang Pilipino, Panginoon. Bisingin niyo po ang kanilang diwa, Panginoon, buksan ang kanilang puso upang ikanilang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kaawaan niyo po ang bawat isa, Panginoon, lalo na ang aming mga mahal sa buhay, pamilya, yes, O God, na patuloy na hindi pa nakakakilala sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Magpadala ka po ng maraming manggagawa sa bawat aming tahanan, sa bawat aming pamilya, sa bawat pamilyang Pilipino, sa bawat LGBTQ+, sa bawat mga senior citizen, PWD, at sa lahat ng mga institution, Panginoon. Yes, O God, upang sila ay makatanggap ng iyong salita, magkaroon sila ng buhay na ganap at kasiyasiya at buhay na walang hanggan. Marami pong salamat, Lord, na habang kami ay naghihintay sa iyong pagdating, patatagin niyo po kami sa buhay na ito. Huwag niyo po kami hayaan na mawalay sa iyong salita, Panginoon. Bigyan mo kami ng kalakasan ng pananampalataya, Panginoon. Spiritual and physical, Lord, bigyan mo kami ng katatagan. Yes, O God. Ang salita mo magiging kalasag namin sa mundong ito na puno ng kasalanan, puno ng ng kasamaan. Yes, O God. Huwag mong hayaan na manatili sa amin ang panghihina, Panginoon, sapagkat you are our God who strengthens us, Lord. Hallelujah. Marami pong salamat, Lord, sa patuloy na paalala sa amin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Kami ay patuloy na nagpupuri sa iyo, sumasamba sa iyo, at kami po ay patuloy na isinusurrender namin ang lahat ng ito sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Bless Israel. Bless Philippines. Yes, O God. Hallelujah. Maraming pong salamat, Lord, sa iyo ang kapurihan at dakilang pagsamba, aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Maghari ka, O Diyos, magpakailanman. Yes, in Jesus' mighty name. Amen. Sabi dito bilang pagwakas, God the Supreme King, let all that I am praise the Lord. Sing a new song to the Lord. Sing to the Lord all the world. Sing to the Lord and praise Him. Proclaim every day the good news that He has saved us. Proclaim His glory to the nation, His mighty deeds to all. Yes, Lord, you are our King. Hallelujah. Amen.